Alalala. Good evening po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung Comelec po. Ayaw umaksyon. Kahit na nag-file na ako ng motion na para aksyonan, motion to resolve. Yung petition ko na sinampa laban kay Erwin Tulfo para pa-disqualify siya. Naku, hindi umaksyon ng Comelec. Hanggang ngayon, ang palugit sa Comelec para umaksyon ay hanggang May 14 lamang po. Ano tayo ngayon? May 16. Bukas, May 17. Tapos sa magpaproclaim na daw sila, ibig sabihin po, binabaliwala ng Comelec ang petition. Ganun po ang nakikita natin dito. So kung binabaliwala nila, ano ang solusyon natin? Di ang gagawin natin dito is siguro ay baka pupunta ako, mapipilitan ako pupunta sa Supreme Court. Pero kaya lang, ang Supreme Court, sarado na bukas. Yan ang problema natin. So, isa lang po ang dapat sisihin dito. Wala nang iba kundi si Erwin. Kaparehong Erwin niya, George Erwin Mojica Garcia. Ganon po siya katindi. So, kung ganon siya katindi, ladies and gentlemen, ibig sabihin po, halata na po na pinoprotektahan ni George Erwin Garcia si Erwin Tulfo. Bakit hindi nila desisyonan yung aking mahigit na 30 days, 32 days na po sa ngayon ang kanilang ang lumampas na araw para desisyonan yung aking kaso ng disqualification laban kay Erwin Tulfo. Ngayon, ang tanong dyan, bakit hindi nila desisyonan? Kung walang basihan, di ang gagawin nila, ibasura nila. Kung may basihan naman, ang gagawin nila, di aprobahan nila, i-disqualify nila si Erwin Tulfo. Ganun po sana ang gagawin nila. Pero ang tanong ko po, at tanong na rin ng iba na sumusubaybay, marami pong sumusubaybay dyan sa ni Erwin Tulfo. Bakit ayaw nila aksyonan? Sa batas po, sa regulasyon na ginawa mismo ng Comelec, 30 days lang po ay desisyonan nila. Mula sa araw na nagsumiti ng answer memorandum si Erwin Tulfo. Bakit hanggang ngayon wala pa? Kailan sila nasubmit? April 14. Ang 30 days, kailan matatapos kung April 14 magsimula? So, April 14 plus 30, that is 44. 44 minus 30 in April. So, that is 14 of May din. So, malapas na. May 16 na po sa ngayon, George Erwin Garcia, baka nakalimutan mo. Impeachable offense yan na hindi kayo umaaksyon dyan. Dadahilan nyo, marami kayong ginagawa. Ba't inuuna nyo pa? Dapat inuuna nyo yan. Nag-file na ako, nakandalawang petition ako, file ako, 2 motion na hiningi ko na i-desisyonan niya ang aking kaso laban kay Erwin Tulfo. Tapos, hanggang ngayon, wala. Nag-file ako noong May 12. May 13 kasi May 12 holiday. Nag-file ako noong May 16 kanina. Kahapon. Tapos May 16 na ngayon, wala pa rin. Ano kayong relasyon? Pareho silang first name. Ano kayong relasyon ni Erwin Tulfo at saka ni Erwin Garcia? Mag-boyfriend, girlfriend naman kasi hindi mas lapid maging magkamag-anak. Kasi nga, iba ng apelido. Tulfo versus Mojica Garcia. Ano kaya Mr. Erwin Garcia? So, anyway, habang hindi mo dinidesisyonan yan, maganda siguro ngayon ipakilala ko, i-discuss ko ang aking petition. Pagkatapos, i-discuss din natin ang sagot ng kanyang abogado. Ang sagot po ng kanyang abogado ay ito yung pinaka-main nga issue ko doon, binitbit. Sabi ko, dapat po hindi payagang tumakbo si Erwin Tulfo kasi po siya ay Amerikano.
Ang sabi kong Amerikano siya ay sa kadahilanan na siya ay na kumuha ng passport, US passport. So kung kumuha siya ng US passport, ang ibig sabihin lamang po niyan ay Amerikano siya. Ngayon, ang katwiran ng kanyang abogado, hindi po raw siya pwede maituturing na abogado na Amerikano sapagkat ang totoong pangalan niya ay Erwin Tesiba Tulfo. At pinakita pa nila yung birth certificate ni Erwin Tesiba Tulfo na pinanganak noong August 7, 1963 sa Tacloban City. At kung meron mang Erwin Erich Sylvester Tulfo, hindi daw siya yun. Kundi si Erich Sylvester Tulfo ay ibang tao na isinilang sa Hawaii noong December 30, 1965. Tapos, pero si Erwin Tulfo, si Erwin Tesiba Tulfo ang gumagamit ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Umapply siya ng passport sa US government noong 1991, August 1991. Binigyan siya ng passport. Good for 10 years. Nag-expire 2001, nag-renew naman siya, pangalawang passport niya na Amerikano. 2011, nag-expire, apply naman siya ulit, nagiging pangatlong passport niya na. Ngayon, 2021, nag-expire, nag-apply naman siya ulit ng passport, naging 4 na passport. So, itatanong ko, ibabato ko ang tanong sa inyo. Maaari ba natin siya ba ituturing na Amerikano? Kung ang katotohanan ay ganito, ang totoong pangalan niya ay si Erwin Tesiba Tulfo. Tapos nakakakuha siya ng passport hindi sa pamamagitan ng naturalization. Kundi ang ginawa niya, nandaya siya. Nagpagawa siya doon ng peke na birth certificate. At ipinangalan niya sa peke na birth certificate ay Erich Sylvester Tulfo na isinilang sa Hawaii noong December 30, 1965. At dahil sa inimbento niyang pangalan, ngayon ko lang nalaman na kaya pala sa Amerika magdaya. So, nevertheless, binigyan po siya ng US passport. Binigyan siya ng US passport at noong 1991 siya. Pero noong 1988, bago mag-1991, ay lumaban pa siya. Pumasok siya bilang US Army soldier, US Army serviceman. Sundalo siya ng Amerika. At nadistino pa siya sa Iraq noong 1991. Noong ginakigera si George Bush laban sa kay Saddam Hussein dahil kuno sa weapons of mass destruction na hawak ni Saddam Hussein. Pero ang katotohanan, nang mahuli nila si Saddam ay wala namang weapon, wala namang armas. Kundi dead weapon kasi matanda na siya, yung weapon niya hindi na pumuputok. So iyan po ang katotohanan na nandun si Erwin Tulfo. Maswerte siya, buhay siya, hindi siya natamaan ng bala. Mabuti pa ka sana, natamaan na lang sana ng bala noon sa Iraq eh. Pagkatapos nun sa Iraq, ay nagserbisyo pa siya sa Europe bilang sundalo ng Amerika. Hanggang 1996. Tapos bumalik siya sa Pilipinas. Bumalik siya sa Pilipinas, gamit niya po yung passport na Amerikano siya. At sinuwerte yung mama. At nanalo si Bongbong Marcos at siya ay tinalaga na DSWD Secretary. Ngayon, ito po ang nangyari dahil tinalaga siya at ang pwesto ay para lamang sa Pilipino na bisto siya ngayon. Ang ginawa niya, sinuko niya sa US Embassy noong June 27, 2022, ang US passport na hawak niya. Sinuko niya rin ang SSS ID niya na inisyu ng United States of America. Sinuko niya rin ang kanyang driver's license ID na US ang nagbigay.
So, may sitwasyon tayo ngayon. Ang totoo niyang pangalan ay Erwin Tisiba Tulfo. Nag-imbento siya ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. At gamit ang peking pangalan ay nakakakuha siya ng passport, US passport, sa pamamagitan ng pag-imbento ng birth certificate. Ganun po ginawa niya. Hindi man siya kailanman nag-apply para maging naturalized US citizen. Ang tanong, US citizen ba siya o hindi? Ang aming sagot po, US citizen siya. Bakit po? Hindi na po kailangan malaman kung ang pangalan mo ang ginamit na totoo o hindi. Ang importante, yung personal na ikaw ang nag-enjoy ng citizenship. Nang ibig sabihin yan ay nilapastangan mo ang bansang Pilipinas. Tahasan mo na sinasabi na tinatakwil mo ang bansang Pilipinas. Ang pagtatakwil po, Mr. Erwin Tulfo, ang pinaparusahan dyan. So ngayon, nang dahil sa ginawa mo, ikaw rin nag-enjoy, anong ginawa mo? Pumasok ka pa sa sundalo noong 1988. Mr. Erwin Tulfo, lahat po ng mga sundalo, bago siya pumasok sa isang army, nanunumpa siya sa watawat ng army na yan. Nanunumpa siya sa konstitusyon ng army na yan. Kung US Army, nanumpa ka bago ka pumasok ng army, bago ka swelduhan bilang isang US Army, nanumpa ka na ipagtatanggol mo ang batas ng United States of America, pati mga batas ng kada estado sa United States. At ang Constitution ng United States of America na niratify noong July 4, 1776 sa Pennsylvania. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang address po ng White House ay 1600 Pennsylvania Avenue sa state of Washington. So, yan po ang sitwasyon ni Erwin Tulfo. Yan lang number one na akusasyon ko sa kanya. Ang simple-simpleng desisyonan, aprobahan nyo lang kung aprobado kayo, kung sangayon kayo sa argumento ko, Mr. George Erwin Tulfo, George Erwin Mojica Garcia. Aprobahan nyo lang kung aprobahan kung okay kayo sa argumento ko. I-deny nyo lang, ibasura nyo ang aking petisyon kung hindi kayo okay. Pero bakit, por Diyos por Santo, pinatakbo nyo ng mahigit 30 araw na kung nakalagay po sa rules of procedure ninyo mismo ay na kayo mismo ang gumawa ng batas na yan ay 30 araw labang kayo mag-decision at andyan din yan ang batas sa batas ng Omnibus Election Code. Sa batas natin na nagsasabi kung ang problema sa citizenship, ang petition ay sa loob ng 30 days ay desisyonan ninyo. Bakit hindi mo dinesisyonan? Tapos nag-anunsyo ka pa na ang gagawin mo ay ipoproklamo ng mga panalo? Badyo ba ng Diyos ko? Nagsampa na ako ng hiwalay na petition kanina. Ang bagong petition ko po na hindi sinampa ay ang petition na ipa-declare na failure of election sa buong Pilipinas noong May 12, 2025. Ano ang rason? Kasi po, ang mga makina na ginamit pala ng COMELEC sa araw ng halalan ay nagresulta sa ganito. Akalain mo, nagresulta, marami po nag-report, nabasa ko sa Facebook, sa social media, na ang binoto nila sa pagkasenador ay 12, hindi sila sumobra, hindi rin kumulang. Lalo na mga taga-OFW, lalo na mga taga-Mindanao. Bumoto sila 12. Pero lahat ng pinasok nila sa makina, ang resulta sa resibo, overvotes. Tapos ang resulta ngayon,
Saan lumabas ngayon? Sa statistics ng April, lumalabas po na 17 million po ang overvotes. Ano ibig sabihin ng overvotes? Ang ibig pong sabihin ng overvotes sa parlance ng eleksyon ay ganito. Ang dapat iboto sa ang dapat iboto na maximum na iboto sa bilang senador ay 12 kasi iyan ang nakatalaga sa ating election law. So kung 12, ibig pong sabihin ay dapat 12 ang iboto mo maximum. Pwede kang bumoto ng mas mababa pero hindi ka pwedeng bumoto ng mas sobra. Pwede kang bumoto ng halimbawa ng 11. Pwede kang bumoto ng 12 pero hanggang 12 lamang kasi 12 lamang po ang pipiliin ang iboboto. Ngayon, ano ang mangyari pag buboto ka ng 13? Di ang mangyari niyan, overvote ka. Pag overvote ka, ibig sabihin po ay hindi bibilangin kahit anong boto ay hindi na bibilangin. Ito po, ang nangyari po sa ating nakaraang halalan na dapat ibasura ay dahil 17 million mahigit ang overvote na ibig sabihin ay hindi nakaboto sa pagkasenador. So kung 17 million ang hindi nakaboto, ang tanong, kung bibilangin ba yan, makakaapekto ba sa kabuuang resulta? Ang sagot, makakaapekto po. Bakit? Ang lamang po ng number 1 na si Bongo kahit sa number 20 ay wala pang 17 million. Wala pang 17 million. Ngayon ang iba, wala pang 1 million kung magkadikit-dikit. Pero si Bongo at saka si Bam Aquino, halos 6 na milyon ang lamang niya. Pero 17 million ang hindi nabilang. Maniniwala ba kayo ng 17 million? Gaano ba karami kung ikumpara o ihambing ang kabuang boto kaysa boto na naging overvotes? Aba, Diyos ko, 30%. Ang ibig sabihin po, sa kada 100 botante ay 30 ang nagbumoto na sobra sa 13 ang kanilang senator. Mangyari ba yun? Tapos, kung 1,000, 300. Kung 10,000, 3,000. Kung 100,000, 30,000. Kung 1 million, 300,000 ang nag-overvote. Kung 10 million ay times 10. So, 3 million din. Kung 117, so 17 million votes. So, 17 million votes, ang ibig sabihin, maniniwala kayo, 17 million votes? 17 million ang bumoto na sobra? Hindi po ako naniniwala. Aywan ko kayo kung naniniwala kayo. Kaya dito po, hiniling ko sa COMELEC na ideklara na failure of election ang nakarang halalan insofar as the senators and the others. Kasi sa iba, party list, 3 million votes din ang hindi binabilang na boto. Overvotes din daw. Maniwala ba kayo no? Dalawa, kung nakaboto ka sa likod ng baluta, na sobra, nagbulugan mo sobra sa isa, ay maging overvotes. Naniwala ba kayo? Ganun mangyayari? Grabe naman itong natin. Grabe naman itong COMELEC natin. Ayan oh. Very clear. 17 million ang nakalagay na overvotes by position. Sa position ng senador ay 17 million 28,780. Ang total number of overvotes sa lahat ng pwesto ay 35,251,161. Okay lang ang undervotes, wala akong problema dyan. Ito naman ang pinakaisa pang problema. Ang lumalabas kaya aking babaguhin, dadagdagan kompetisyon ko, marami po akong nakita
nakuha ng mga reports na mas marami ang boto kumpara sa botante na actual na buboto. Marami po yan. Sa tingin ko lang ay kahit 10 million umabot yan. Kaya, Diyos ko, gastos na naman ito. Paano mabawi ang gastos natin yan? Sa walang kwenta-kwenta kasi mauwi sa basura ang ating mga eleksyon. Kasi pag hindi naman ito desisyon na ng Comelec, mapipilitan po ako aakyat sa Supreme Court. At anong gagawin ng Supreme Court dito sa katotohanan na mahal ang gastos and yet binaboy naman ang eleksyon. Sino kaya dito may kwan? Hindi pa kasi kayo nakinig kay Attorney Jeril Harold Respicio. Nag-warning na siya na hindi siya mapakali kasi ang chinik ninyo na inaudit ninyo na source code na siyang nakabaon doon sa makina ng computer ay 3.4 na version. Ang nakabaon naman doon ay 3.5 na version. So, ibig sabihin, hindi na check. Nako, bayan, kayo ang maghusga. Magandang gabi po sa lahat. Batang ako, dapat imbestigahan niyo si Garcia. Dan Kulata, good PM watching from Tondo. Enrico Valdicantos, Virgie Pequeño, dapat palitan niya si Garcia. Aileen AB7736, hala, talaga may bayad na yan. Sigurado may bayad na. Tapos Dario Silvestre, Comelec ang unconcerned citizens, Eladio Junior Socorro, si Rapi. Si Rapi may disqualified case din. Nang nanalo ay sabi ng Comelec na wala na sila magmagagawa. Aba. Rinaldo Rivera, galing Toto. So, Mandracos Vlog, Mr. Toto, baka pwede mo ma-analyze at magbigay ka ng komento regarding doon sa ICC news sa Europe na arestuhin ng US ang ICC prosecutor na si Karim Khan. Oo. Tapos Rodi Rabi, tuloy natin ang disqualification case kay Erwin Tolpo. Si Amic TV 45 UK, paano tayo kung ganito ang Comelec natin? Wala tayong takbuhan. Tama po, Enrico Valdicantos, Eric Inad, at Tony Toto, mabigat ang kalaban natin dyan kay Erwin Tolpo kasi batang admin at si Garcia. Rodi Rabi, Pastor. O sila pa, si Pedro Manticod II. Dr. Toto, bakit ganyan ang batas para sa tumatakbo sa politika? Larry Piloton, Bien Riquetillo. Shout out po, Boss Toto, always watching you here in Riyadh, Saudi Arabia. So shout out sa Riyadh, Carlos Magkulang. Baka may relasyon sila ni Tolpo. O, yun. So, yun lang ano natin, no? At Eileen, AB7736, dapat palitan yan. Lynn Maladmo, Lunas Cupids, very sad talaga. Batang ako, dapat imbestigahan. So, ngayon, ang akin lang po, nagka-problema ganito. Diba? Julie, pwedeng mangyari ng 17 million na hindi nabilang kung napaboto lamang yon. Maaring mga puro PDP yun, di ba? Kung puro PDP, di pasok lahat PDP. Ganun po yun ang mangyayari. Anyway, kayo na lang bahala. Tulungan niyo lang ako sa dasal. Malaking sindikato nga. Tulungan niyo po, ipagdasal po natin. Maraming salamat po.